Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Okay, so ngayong araw ay pag-usapan natin yung matipid na negosyante. Usapang tungkol sa pagiging frugal mo sa negosyo mo. Nung nag-uumpisa ako, hindi ko alam. Okay, hindi ko alam tong frugal na to. Okay? Kasi para sa akin, ang tunay na entrepreneur dapat optimistic ka. Pero ang disadvantage lang nun is hindi mo masyado pinapansin yung frugality. Kasi ang lagi mong ina-expect is yung good things will happen. Ang tendency na mangyayari, yung kung ano ang meron ka ngayon, pwede mong gastusin mo o pwede mong gastusin or i-invest mo sa mga bagay na alam mo pwede mag-return sa'yo ng malaki in the future kasi nga, isa kang optimistic na person. Yung mga nauna kong negosyo, hindi ko na-practice yung frugality actually. Okay, nag-invest ako ng ganito, ng aircon, okay, nag-rent ako, pinaganda ko yung mukha ng business ko. And after that, alam niyo po ba, ng opening ko, ng grand opening ko, okay, ilang months lang, nalugi na ako. Okay, ang ganda-ganda pa. Okay, ang ganda-ganda ng presentation, grabe yung impact, okay, sabi nila, successful na, parang, and after month, wala na. Doon ko na-realize yung kailangan pala maging frugal. Kailangan pala natin, hindi dahil sa magtitipid ka. Kailangan mo lang maghigpit ng sentron. Kasi kailangan mong i-manage ng maayos. Okay? Huwag tayo mag-overexpense. Ako pa nag-overexpense talaga ako. Okay? Kumawa ko ng mga empleyado. Okay? Ng madami. Okay? Bumili ako ng ganito, ng ganyan. Hindi naman kailangan pa ng business or hindi pa time. Kaya ang dami kong natutunan. Kaya kayo, kailangan natin maging frugal. Okay? Kung kailangan natin magigpit ng sentron, kailangan mo magigpit ng sentron. Kasi kung hindi ka magigpit ng sentron, mahirap. Okay? Mahirap na maging successful as a negosyante. Hindi magiging profitable yung business mo. Nung nagsimula kasi ako, marami ang nag-advise sa akin na bantayan ko yung pera ko. Yung way na paggastos, yung parang ganito dapat gawin mo. Kailangan mong magigpit ng sentron. Kaso nung time na yan, wala sa isip ko. Hindi ko masyado binigyan ng pansin. Kumbaga, kasi ang nasa isip ko lang is yung magandang mangyayari sa future. Ito para sa akin lang ha. Kahit i-invest mo or gastusin mo yung pera mo, not in luho, pero in business, para bumalik sa'yo ng malaki in the future, okay lang yon. Basta gastusin mo yan lahat, okay lang, without considering those small things. Okay, kailangan mong mag-invest, wag sa luho. Mag-invest ka kung saan ka kikita in the future. Okay? Iba rin siya sabi ko na pera-pera na lang. Ang kailangan lang natin ay yung ibigay natin yung pera natin sa mga valuable. Okay? Kung makakatulong tayo at the same time, kikita tayo. Pero wag tayo mag-focus na kikita lagi. Okay? Kasi time will come, lalapit na lang yung pera. Okay? Kung mapapansin nyo, wala tayong matinong office. Okay? Wala tayong magandang office. Ngayon itong pinagbablogan ko, ito po ay pinapagamit lang sa amin ng walang bayad. That's the blessing. That's the opportunity. Okay, walang bayad, walang monthly, kailangan lang namin linisan and everything. Ito po itong ni-stand ko, CR po ito. 'Di ba? Kasi start on what you have. Kung ano yung meron sa'yo, gamitin mo. Gamitin natin. Kaya makita nyo, itong office natin, actually, hindi pa to talaga totally office. Pinaganda ko lang. Okay? Sa biyaya ng Panginoon, binibigyan tayo ng vision, ng wisdom, kung paano natin pagagandahin. Alright? Kaya, kailangan lang natin maging frugal. Okay? Wala pa tayong ganun kaing-granding office, kasi hindi yun yung focus muna natin. Kasi, i-workout muna natin yung pagiging frugal, kasi kung frugal ka, di mo kailangan ng budgeting. Kasi, nasa utak at puso mo na yun, kada gastos mo, dapat frugal ka. Ako po, nasanay ako sa ganun. Sa ngayon, dati hindi, wala, gastos, sige, bigyan ganito, merienda, ganito ganyan, hindi ako ganun. Pero ngayon, dahil na-realize ko na kailangan kong magigpit ng sentron, okay, kailangan, okay, nasa puso at isip mo na pag bibili ka, alam mo, okay? Kumbaga kasi nasanay na, hindi kasi tayo yung karamihan na successful na sa business. Time will come, darating tayo. Pero sa ngayon, kailangan nating mag-test. Okay? Kailangan natin maging habit yung paggagastos natin. Okay? Kaya sabi nga nila, okay, sabi ng iba at sabi ng Bible, kung di ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, paano ka pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Kaya i-practice natin yung pagiging frugal. Okay? Hindi dahil sa magtitipid ka, kundi para din naman sa'yo yan. Para din sa business mo. Sabi nga nila, kung sa sarili mo, hindi mo kayang maghigpit ng sentron, hindi mo kayang i-manage yung finances mo,
mas talo pa doon sa negosyo. Walang mangyayari. Hindi maging successful yung negosyo. Ang daming mga mangyayari pa sa pagni-business natin. Pero kailangan natin mag-focus how to manage the finances. Okay? Para makita natin yung net natin. Okay? Kasi, nasa Bible din naman yon. Kung pinagkatiwala ka sa maliit, pagkakatiwala ka sa maliit. Kaya napansin ko yung iba, yung parang feeling mayaman, gastos dyan, gastos dito, kain dyan, kain dito. Hindi nila kayang kontrolin yung sarili nila. Okay? Kung ikaw hindi mo pa kayang kontrol yung sarili mo, kailangan mo ng Holy Spirit. Kailangan natin ng discipline. Especially the Holy Spirit actually. Kasi pag nafe-feel ka ng Holy Spirit, okay, makokontrol mo yung sarili mo. Siyempre, paano ka magkaroon ng Holy Spirit? Kailangan mo tanggapin ang Panginoon na pagligtas, magsisi ka sa mga kasalanan mo. Kaya doon pagkatapos yung ating video, salamat po sa inyong panonood. And don't forget to like, share, subscribe, and paalam po muna tayo. God bless, and thank you so much. Bye-bye.